Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw na po ngayon ng Martes. Masayang Martes sa inyong lahat. Masayang Martes, Darson! Masaya Martes, Jen, at masaya Martes sa lahat nating mga kababayan. Ngayon po ay March 24, 2026. Kumusta po kayo? Ay papunta na po tayo ng Abril. Sabi ng Pag-asa, tag-init na. Kaya ihanda na natin ang ating mga pamaypay. Ha? Pamaypay lang po muna. Huwag munang ventilador at aircon kasi nagmamahal po ang mga sigilin ngayon, pati kuryente dahil mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Ang katunayan, ito nga ho ang pinagtatalunan ngayon dyan sa Senado. Yes, as we speak. Ha? Maraming umusok. Oo. Umusok, sabi nyo. Mainit po ngayon sa Senado dahil ang pinag-uusapan ay ang mainit na issue, paksa ng produktong petrolyo. Sabi niya, our country is run dry. Will run dry. Will run dry. Oo. Yan, Sa Tagalog, ang ating gobyerno daw po tatakbo ng nakahubad. dry. Tuyo. Tuyo! Matutuyuan. Eh, hindi dalawang bagay. Tuyo tayo kasi El Nino. Pangalawa, dry sa produktong petrolyo, Nelson. Yun ang pinag-uusapan po ngayon. Yung pangalawa, yung tungkol sa posibilidad na pagkaubos ng gasolina, crudo, diesel. Alam mo ba dyan na ito ay hindi naman talaga, siguro ay sabihin natin walang malabo mangyari yan. Oo. Pero hindi po ngayon pa lamang may mga ginagawa na hong mga hakbang para makatipid. Hindi masyadong maubos, yung sobrang gamit. Yung mga airlines ho natin, kanina binalita namin bandang umaga, itong Cebu Pacific, nagtanggal na ho ng mga flights nila na Nagbawas na. direct sa mga, halimbawa, Davao to Oo nga. Thailand. Wala na ho yun, tinanggal na Marami ng mga direct flights ng galing probinsya, international flights, ang hindi na ho, hanggang Oktubre yun. Oo. At hindi lang yan, Jen. Mismong ang Pangulong Bongbong Marcos kanina sa panayam ng Bloomberg, isang dayuhang... Sa wires, Bloomberg. Ano yan Diyan ako galing dati. Diyan sa Bloomberg? Talaga ba? Kaya pala blooming ka. Blooming. Mga negosyo ang pinag-uusapan dyan Nang tanungin si Pangulong Bongbong Marcos kung may posibilidad ba na hindi na lumipad ang mga eroplano sa Pilipinas. Bako po. Ang sabi niya, kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, talagang sa ngayon pa nga, may problema na tayo sa aviation fuel, baka nga mayroong malayong posibilidad na mangyari yan. Bako. Hindi niya pinabulaan kundi may posibilidad na gano'n ang mangyayari. Walang lilipad na eroplano. Alam mo, yan nga ang sinasabi natin noong pa nung nagkaroon ng pandemya, wala namang nakahula na lahat tayo ay hindi rin sasakay ng eroplano at hindi rin tayo makakalabas ng bahay. Bagay, Ngayon ito po, isang posibilidad ito na maaaring mangyari dahil hanggang sa ngayon, alam mo ba doon sa latest na kinuha kong impormasyon? Oo. Diyan sa Strait of Hormuz, nasa ilang libong barko yung stranded ngayon, hindi makalabas. Aga naipit na doon. Naipit. Kumbaga nakatarangka na doon sa Strait of Hormuz. Kasi, sabi ng Iran, hindi naman namin isinasara ang Strait of Hormuz. Oo. Ang problema, yung mga barko hindi makabiyahe dahil walang insurance company na gustong... Yung CIF. Kailangan ng insured di ba? Yes. Oo. Kailangan naka-insure yung biyahe mo. Yes. Ikukuha mo yan. Walang gusto. Walang insurance company. Oo. Ganon. Kaya kung nakikinig yung... yung pangalan nito. Ano yung insurance company ni... Yung
Ang tagal na, Bigla nakakalimutan ko tuloy na. nalimutan. Oh. Yung sa LTO. Ano Oh, pangalan nun? Yung dati nating sponsor dito di ba? Oo. Oo. Baka pwede kayo. Walang gas kasi. Walang crudo, kaya bumagal din ang isip natin. Hindi ba? Oo nga. Yun ang nangyari. Paano naman yung mga eroplano? Di ba, walang aviation fuel. Baka pati insurance din, dumating ang panahon, walang gusto mag-insure ng eroplano dyan, di ba? Hindi rin babiyahe Doon pa ba, yan. ano? Oo. Ganun ha. Pero teka lang, Nelson, bago mo ituloy, ito lang, bigla lang nagpagulo sa isip ko eh. Yan. Sabi nila, talagang kulang daw ho talaga tayo ng produktong petrolyo. Di ba kaya nga nagkakaroon ng hearing ngayon? Oo. Ano worst case scenario sa Senado? Oo. Pero ito kanina, pagkatapos ng programa natin, Sige. alas 7, habang ako'y bumibiyay pa pa, na-monitor ko ito eh. Bigla tuloy, Totoo ba itong... na-monitor mo? Ito ha. Yan. Buti kinuha nung ating mga kasama. Mas marami pa raw po ang supply ng langis sa bansa ngayong taon kumpara noong 2025, Noong nakaraan, di noong ba? nakaraang taon. Oo. Kaya hindi dapat magtaasan ang presyo ng produktong langis o ng krudo. Ayun Nelson. nga, yung sinasabi natin. Maraming... Marami daw ho tayo. At ang Marami totoo, ngayon, oo. so yung supply natin ng langis ngayon ay mas marami sa kumpara noong nakaraang taon. In the same period. In the same period, the first quarter. Oo. At alam ba kung sino nagtiyak? Oo. Sila po may hawak ng record na pumapasok ng importasyon sa Pilipinas eh. At hindi mo mapapasabalian na hindi totoo sinasabi nito. Oo, sino may Ibig sabihin, may data siya. Sino may sabi? Ito po si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ayun. Sabi po ni Commissioner Nepomuceno, Pero bago yan, Bago pa lang niya sinasabi yan, kaninang umaga, narinig ko ito, haba ako yung bumibiyahe rito. Okay. May data siya, no? Sa gitna daw po ito ng sunod-sunod na big-time oil price hike. Oo. At kasunod ng pahayag ng Malacanang na wala pang krisis sa langis sa Pilipinas. Ayon po kay Commissioner Nepomuceno, mga kababayan, ito, i-analyze nyo po ha, mahigit 4 million metric tons ng langis ang pumasok sa bansa mula January 1, New Year, hanggang March 20, 2026. Kailan yung March 20? Anong araw yon? 23 ngayon di ba? Last Ano ba pa siya? 24? Noong Friday. Noong Friday. Mantakin mo ha. Mas mataas daw po ito ng 315,000 metric tons kumpara sa parehong panahon noong pong nakaraang taon. Walang krisis doon, Nelson, ha? Wala. Walang krisis, ang dami at ang traffic talaga namang matindi. Ibig sabihin, sabi niya, normal ang supply ng petrolyo at kung volume ang pag-uusapan, sapat na sapat ito. Ilang ulit pa yung sinabing sapat. Walang krisis po sa langis. O paano ito ngayon? Paano natin i-resolve itong bagay nito? Kasi kung ku-question nila, bagay, wala sa doon sa pagdinig ng Senado ngayon, no? Oo. Dapat pala na-imbitahan si Commissioner Ariel Nepomuceno dito. Dapat isinali. O kasi makikita mo doon sa record, ilan ang pumasok sa Pilipinas ng produktong petrolyo? Nasaan ngayon itong mga ito? Nasa mga refinery. O, bakit hindi natin ilabas? Bakit sasabihin ninyo na kulang at may krisis tayo sa langis? Wala naman nagsasabing may krisis dyan eh. Ayun na nga. Di ba Krisis sa presyo. Sabi. Krisis sa presyo, oo. Totoo. Oo. Ibig sabihin, marami talagang supply. Oh, Kaya nga itinatanong, marami pala tayo supply, bakit kayo nagtaas? ba't kayo pumalo ng gusto? Oo. 110% ang tinaas ninyo. Yan nga yung usapan, di ba? Oo. Bakit ganoon nangyari? Bakit pinayagan natin na sumipa ang presyo ng diesel at gasolina ngayon ay 100 pesos per liter na? At yan ay mula alas 9 ng umaga, Nelson, hanggang ngayon, hindi pa po tapos ang pagdinig sa Senado. Oo. Yan po pinag-uusapan. Samantalang ito ay nabili Enero pa, Jen, di ba? O, sabi ko nga sa'yo, hindi pa lang Enero kasi nasa biyahe na eh. Di ibig sabihin, nasa dagat na, binayaran. Yun naman kasi mga gasoline station na, so hindi ka makakabili doon Oo. na hindi mo babayaran eh. Yes! Ano tawag yung LC? Ano yung ba yung LC? Yung cheque, yung... dati kasi ako important, nalimutan. Basta LC ang tawag nila doon eh. Magbabayad ka muna eh.
darating sa Pilipinas yan eh. Parang, Letter of credit, yun. Oh. May letter of credit kang i-issue. ano yan? PBB. Pay before broadcast. Pay before broadcast. So broadcast, yan. Letter of credit yan. So nakapag-order, resibo na. Ay, pasok mo na ngayon, ano? Kaya ang dapat na tanong doon, Jen, ay ang dami pala nating supply. Bakit pinayagan nating tumaas? Yun. Di ba ngayon kasi ang pinag-uusapan nila doon ngayon, paikot-ikot pa no? Yes. Pati yung kung saan kinukuha Oo. Masyadong komplikado Pero kung tanungin natin, teka muna, ba't ang dami nyo palang supply? Ba't kayo nagtaas? Yun dapat ang tanong, di ba? Matakin mo, ang comparison mas marami pa sa supply nung nakaraang taon. Kaya nga. Ibig sabihin ang dami, yung... At palagay ko, yan na-forecast na nila na magkakaroon. Kasi bago pa man salakayin ng Iran, ng US ang Iran. Ay, mainit na sa word yan July pa, di ba? At saka na-monitor natin. Hindi ako naniniwala, Nelson, na yung Big Hindi Three, nila alam, walang tao sa Washington. Intelligence nga Oo, tawag yun na dyan, nga, di ba? oo. Kaya yan siguro ang dahilan. Kaya gaano kadami yung, mas higit ng, biruin mo, bakit ka mag-iimbak ng more than 315 thousand metric tons? Mantakin mo. Di ba? Ibig sabihin, meron ka talagang... May projection ka talaga. Meron ka projection na magkakaubusan sa magkakahirapan na supply. Kaya... Ibig sabihin, Jen, itong pagtataas na ito ng ganito katindi, okay na sana magtaas kung pas 5 piso, 10. Pero kung itaas mo ng higit doble, triple... Yung unang taas, 20 mahigit Oo. Di ba? 20 agad Hindi ho maganda. At diba? ngayon, ang presyo... Sabi, sa Zamboanga, yung kaya nakita ko Elido Mabok, 130 per liter ng yung diesel. Di ba? At dito po sa ating bansa, sa report ng PNP, binasa ko kanina, Nelson, 405 to be exact. Ang petroleum gas station na sarado na. Yun nga, Sapagkat wala na raw pong, meron ka ba dyan? 400 kita mo. mahigit gasoline station sa buong bansa, nagsara. Kita mo na. Monitoring po ng PNP to, ha? Bakit nagsara? Meron namang supply. Nag-supply. Kasi yung magsusupply sa kanila, minahala na rin ng Ayun. benta. Hindi, pero ang point ko dyan, sabi ko nga kaninang umaga, halimbawa, nabili mo yan na 50, 55, ano? Sabi mo na, binenta mo ng 100. Hindi sabihin, yung ganansya, yung kita ng gas station, malaki. Malaki dapat. Hindi sabihin, may pera ka on hand, may money on hand ka. Kaya lang, yung sumunod na delivery, Nagmahal. nagmahal din. Pamahal din ang pamahal Hindi, pero at least makakabili ka kasi may... Ang ginagawa nito, kasi ito siguro mga small player. Small players. So, imbes na sa kanila ibenta ng mas mura, naghahanap sila ng mas mahal na magbibili. Hindi, doon sa mga video na pinaka-ayaw ko, meron ba tayong pictures on direct? Pati mga member big ng oil. Yung Big Three. Kanya-kanyang gas station yan. Ito, Red Pill. Ito, ano yan, Caltex ito, kung di ako nagkamali, Out extra. of stock, Kita mo, out of stock. At saka iba talaga totally sarado. Siguro, Jen, parang style din nila yan para magmukhang kokonti talaga. Hindi, kapag Diba? ganyan, Nelson, Hoarding. Hoarding. Totoo. At saka destabilization yan. Ayun nga. Yan ang dapat na hulihin. Ang bistigahan ng NBI, ha? Oo. At saka ginulat nito ang buong bansa, Jen, ha? At speaking of NBI, narinig ko si Director Melvin Matibag, iimbestigahan nila yan, moto proprio. Totoo. Kung totoo bang ito Yan ang mas importanteng imbestigahan. Yan. Kasi yung pagsasamantala na yan, Kitang-kita naman, di ba? Yun ang masakit na katotohanan. Kasi parang dinidestabilize mo yan ng gobyerno kapag ganyan ang ginagawa ninyo. At dahil dyan, Jen, naniwala tuloy yung Pangulo natin na mauubos. Yan ang sinasabi ko. Etong sabi niya, yun nga, yung sabi natin kanina, baka dumating ang panahon, walang lumipad na aeroplano. Ayun ang disgrasya. Naka-schedule ka pa naman. Saka ako. Nakapili akong ticket. Halimbawa, di ba? Napasakay ka, di ba? Nagkataon, nung pabalik ka na, nagkaubos na, dahil hindi ka ngayon makabalik. Paano mangyayari sa buhay natin? Kung naubos na rin pocket money mo. Mamamalimos ka sa abroad. Talaga naman. Ba't ka nagpunta dito sa Amerika? Dito ako mamamalimos dito, dollar dito. Iyan ang problema ho natin. Kaya si Senador Loren Legarda, Jen, naku po,
Galit na galit kanina. Narinig ba yung commercial ng baterya na kumukulo, kumukulo, kumukulo? Parang kumukulo ang baterya si Senadora Loren Legarda kanina eh. Oo. Dahil nung nag-start ang hearing, ito pala dyan na hearing na ito. Ayun oh, napatayo pa eh. Teka ha, ano bang, ito, Sinisisi kasi siya ang Senado. ito daw yan ha. Oo. Itong hearing, kasi nagtatag pala sila ng ad hoc committee na kung tawagin ay proactive response and oversight for timely and effective crisis strategy o PROTEC. Ha? Ang nangungunata si Senator Win Gatchalian. Oo, dahil sa ng yung finance. sa ano. Oh. At isa sa nagtatag pala ng committee ito diyan si Senador Dante Marcoleta. Ah, talaga. Oo. Kaya pala, nandyan din siya. Oh. Kaya sila ang namuno dito. Pero nung simula, nagtataka si Senador Loren Legarda, bakit yung pinaka-importanteng tao na dapat ay nandito, bakit absent? Sa umaga, si Ayun, ano? simula, ayan, tayo mo nagagalit eh. Sabi niya, bakit dito wala si Senador Secretary- Bato? Ba't wala si Bato rin? Absent na naman si Bato. Hindi si Bato. Ay, di ba si Bato? Hindi si Bato. Lagi absent eh. Si Secretary Sharon Garin ng DOE. Ay, ba hinahanap niya? Oo, siya ang importanteng tao dito. Bakit siya ang wala? Para sagutin yung mga tanong namin mga Sige, senador. mapakinggan nga natin. Baka, akala ko si Bato yung hinahanap niya. At pagkatapos, meron kasi siya lang nagsabi, nagsubmit na po kami ng plano namin. Ang problema, resist po kasi yung Senado eh. Sinisipa sila sa... Doon siya nang galaite. Ay! Kaya hindi namin na-submit kasi, ano sabi yung resist sa Senado? Kung kinakailangan namin pumasok, kayo na ginagawa namin ngayon. Ganun ba? Oo, papasok nga kami. Ganyan ang pagkakasabi? Ano sinasabi mo resist? Kaya hindi yung masubmit eh. Kaya na kailangan, kita mo, dito nga kami. Sabihin mo resist. Diyan natin malalaman kung gaano kagaling umacting si Jen. Tingnan natin kung kapareho. Pakinggan natin, Senador Loren Legarda. Pag kayo ay humihingi ng mga budget ninyo, maski overnight, nandyan kayo. Pero pag crisis action plan, marami kayong dahilan. The Senate will not allow that. Unless you are not admitting that we are in a crisis situation. Then you're lost in translation o nahihibang. Because everyone must act as if we were an ICU situation. That's how it should be. Not to enrage the people and not to let the people panic. But on the contrary, if they see the government on the ground and having more than what the chair mentioned, so-called motherhood state. Ba't nawala? Yung nakatayo. Yung nakatayo. Yun ang, yun andun ang siya galit na galit eh. Ano ba naman kinuha natin yung... Yung nakatayo. Yung nakatayo na yung kumukulo, yung kumukulo. Kumbaga sa boxing, yun yung di ba? Yun ang climax. Sabi Yun ang eksena eh. Oo. Sige. Yung kinuha natin, yung kampante na siya. Ayun nga, oo. Kasi dito nanggagaling siya, parang yung sinisisi niyo pa kami. Oo nga. Kami nga itong nagpatawag ng ganitong pagdinig para malaman natin solusyon sa problema eh. Tapos sasabihin mo, kami pala ang problema? Ayun nga. Oo. At saka, bihira yung, di ba, Senate hearing nga, nakaupo lahat. Oo. Bihira yung tatayo ka. Hindi, tsaka si Senador Loren, laging composure yan. At saka Ayaw yun niya nga, kalmado yan lagi, di ba? Oo. Bihira akong makitang magalit yan. Para mapatayo mo yan at mapasigaw sa ganyan, ibig sabihin, iba yung problema talaga tayo. Oo. Si Secretary Sharon Garin niya, wala pa rito. Namumulitika pa niya yun eh. Ganun ba? Parang namumulitika pa yan. Inaasikaso kasi pamumulitika eh. Kaya wala dito eh. Parang di ba ako naniniwalang sinabi niya? Sinabi yan. Sinabi? Oo. May problema na ang bansa natin eh. Unahin natin ang bansa kapakanan ng bayan. Sa darating na halalan. Hindi ata. Dagdag na. Ganun ba? Asan na si Senador? Iparinig natin direct. Huwag tayong pumayag na may video na nga eh. Oo, dapat may audio na yon, di ba? Yes. Nakita na natin kanina, nakatayo eh. Oo. Hintayin natin ha. Sige. Hindi natin tatapusin ang programa. Tapos mamaya iparirinig din natin habang nihanda yung pangako ng Senador Marcoleta
Di ba kahapon nilatag niya dito? Oo. Yung bakit ang inaasahan niya natin yung Strait of Hormuz samantalang may mabibili naman tayo Rotterdam through Singapore at saka yung Malaysia Petronas. Narinig ko, tinanong din niya yan kanina kay Secretary Sharon Garin. Baka siguro hindi masagot ng mga oil company. Oh. Hindi pa po kami pwede bumili. Teka, bakit? Puno pa po. Puno pa po yung... Yung mga aming dipo Puno pa po yung dipo na. Kasi bago ka bumili doon, siyempre dapat maubos-ubos mo ng konti. Yes, kasi mabawasan mo. Sayang yung biyahe, di ba? Bibili ka ng konti lang, wala kang paglalagyan, so pinapaubos mo na. Mayroong isang nangatwiran doon. Sir, kasi doon sa trading po kasi yon sa may Singapore. Ganun. Ang requirements doon, yung indicators natin, yung plots, saka yung maps. Yun din ang stand nung nung petrolyo. Dahil sabi ni Senador Marcoleta, ang point mong yan, yun din ang point ng mga petroleum company na ginagamit nila Gobyerno tayo, dapat meron tayong alam natin. Diba? Sariling diskarte. Bakit ay kakatwiran mo yung katwiran ng mga petroleum company? Ibig bang sabihin, sa buwatan kayo dyan. Parang gano'n, I-counter-check nyo naman kung pwede. Di ba? Oo nga. Mamaya, iparirinig din natin yan. Ito na. Kasi naipangako natin kahapon kung ano magiging tugon Sige. ng mga tatanungin. Hanapin natin. Okay na tayo doon kay Senador na. Ligarda. Hindi, Ligarda muna tayo kasi ando na unang konteksto Ay, sayang. Ayun ang sinasabi ko. Sayang tayo. Iwanan na rin. Anyway. Sayang yung momento. Ang ganda na ng latag Nilipat yata sa ibang programa. Yun ang ngayon, sige. Sige. Hindi, mahaba-haba naman to kay Senador Marcoleta. Hanapin niyo yun kay Lauren para lang sabihin gumagawa tayo ng kwento rito Kaya nga Baka sabihin kayong hindi dalawa ba totoo yan, Hindi naman totoo pinagsasabi rin niya. Ito na lang. Unahin muna natin yung kay Senador Marcoleta. Sige. Baka, sabagay, andyan na yata Kung may makikita tayong magandang sagot ng mga tinatanong niya. Sige. Sige. Senador Marcoleta, ano ba? Kasi nilatag niyo po ito kahapon. Ito na po ang ating follow-up sa Saganang Mamamayan. Sige nga po, panoorin natin. Mr. Chair, siya ngayon po ang presyo ng diesel is 120.95 average po. From 55 pesos pre-crisis level. Ibig sabihin tumaas po ng 120%. Bakit po kaya? Mr. Chair, the increase is basically because we are an importing country. We don't have any refinery. We don't have indigenous resources. Or very, very minute lang. And if, Mr. Chair, if you allow me, our fuel, our pump price, more or less, ang fuel cost niyan is about more than half, mga 50+%. Tapos meron kang logistics, ang margin ng companies, pero our tax is about 25%, Mr. Chair. Hindi, alam po natin yun, ma'am. Ang tinatanong ko, bakit po 120% ang itinaas? Ano po ang explanation? Mr. Chair, the upward push is because of the cost, the price of fuel, Mr. Chair, and because there's a increase in price of fuel, and then there's uncertainty in the infrastructure of the oil industry internationally. Yung logistics tumaas, tapos yung insurance tumaas na rin kasi natatakot na rin silang magpagamit ng vessel nila or crossing that, traversing. No? So tumaas lahat. That's a component, all the logistics, insurance, mga lahat-lahat po, Mr. Chair. Did the government initiate an inquiry, for example, from the players, oil players, kung yung 120% is reasonable? Mr. Chair, we have talked to the oil companies and we constantly monitor their prices and also the international prices and also all the trend on the logistics and insurance. Tumataas talaga and it
within range naman yung increase ng pump prices natin, Mr. Chair. Mr. Chair, ang ibig ko sabihin, nung sinabi po nila na talagang ganito ang itataas, 120%, did we take their statement as gospel truth right away? Mr. Chair, how it is it's it's a deregulated industry. So ang monitoring ng DOE lang yung ginagawa niya on checking what their prices as. Yes, sir. It is within the range na kinakalculate din ng DOE, Mr. Chair. Mr. Chair, kasi po, ang alam ko, ang pinakamalaking refinery sa buong mundo, yung Rotterdam Refineries. At meron po yan mga tangke na nakabalagbag sa Singapore. Marami po yan. Pati Petronas po, the second largest in the world, may mga tangke po siya sa Singapore. Nag-check po kasi ako, Mr. Chair. Halimbawa po, yung sa Rotterdam Refinery, kung halimbawa FOB price po, $570 per metric ton. Ang isang metric ton po is 1,180 liters. So kinuwento ko po yon, kasama na po yung itinatawag silang MAPS, yung Means of Platts Singapore, which is $1.71. Yung 15 po, ito yung transport, ano? I-multiply natin ng 60 pesos, ito po yung peso to $1 dollar. At dinivide ko ng 1,180 para po makuha natin yung landed cost. Alam po niyo, it's only $29 at 29 pesos 83 centavos. Kapag sinama po natin, kahit hindi natin alisin ang excise, VAT, may importation, distribution, storage, broker fees, SGS survey, 2% CME, ito po yung coconut methyl, at saka VAT differential, which is actually 15 pesos and 51 cents. 45 pesos lang po yun eh. So, ang sinasabi ko po, Mr. Chair, bakit hindi po tayo, kasi po narinig ko, sinasabi nyo kanina, nakipag-usap kayo sa South Korea, nakipag-usap kayo sa China, nakipag-usap kayo sa Japan. Bakit hindi po ang gawin ng PNOC, direkta po tayong pumunta, magitan ng vessel natin, magpakarga tayo sa Singapore. O hindi po dadaan nyo ng Strait of Hormuz. Mr. Chair, yun po yung ginagawa ng PNOC. We are actually directly contacting possible suppliers in the US, South America, and North America. Lahat po, in-explore naman yan eh. But on average talaga na, ang gusto namin mag-diversify para hindi lang galing dito sa Middle East yung source natin. Ano? Pero ang isang issue din na why there's a limitation on the US source or on the other side, medyo 30, 45 days kasi yung delivery. So may mga logistical But based on what are the offers to us, kasi fina-farm out yun yung offer ng PNOC, ang mga presyo, Mr. Chair, abot ng mga $200 per barrel eh. Madam, pag sinasabi, Ayun, Nelson. Maputo sayang, ano? Pero sa bandang huli, ano eh, anong sabi ni Senador Marcoleta doon? Sana i-push natin kung doon tayo makatitipid at malaman ang mga gas station, bakit hindi bumibili doon? Diba? Yung Rotterdam na nasa Singapore at saka yung Petronas na nasa pahagi ng Malaysia. Kasi sila pinakamalapit. Alam ko, bumibili tayo dun eh. Ganon? Oo. Sa murang halaga? Oo. Pagpasok dito? Kasi siyempre, negosyante, alam ba, negosyante ka. Oo, imposible hindi mo alam yun eh. Diba? Alam mo yan? Parang ano lang yan, Jen? Parang Divisoria. Oo. Tsaka Baclaran. Oh, Divisoria, Quiapo, Baclaran. Magkano ano dyan? Oo. T-shirt, ganitong size. 500 dito. Oh, Baclaran, magkano dyan? 450. Oo. Oh, doon tayo sa... Magkano ka dyan? Minsan mura dito, minsan mahal dyan, di ba? Oo. Kasi may kwenta ka na dyan eh. Totoo. Kaya
siguro. At saka naka-post sa ano yan eh. Usually, meron yung makikita mo na yan, oo. Magkano yung bilihan dyan. Tapos kung sasabihin nila, hindi, trading lang po yung nando sa Singapore. Kasi parang gano'n ang katwiran nila. Trading pala. Bakit? Ibig sabihin ba, hindi tayo pwede makipag-trade doon? Gano'n? Hindi talagang Diba? pinipilit lang nila yung Hormuz dahil nandun yung pwede mong sabihin na kaya nagmahal eh. Meron mga ikakatwiran. Ano, ha? Kahit nga yun eh, wag na natin muna pag-usapan kung saan nyo binili. Oo. Yun munang supply ninyo napakadami, di ba? Ayun, yung tinayak mismo ni Commissioner, meron talaga eh. Sobra kayo ng ilan yun? Ilang libong metric 315,000 metric tons. ba't ka mag-iimbak ng ganyang kadami, di ba? Sa loob daw ng yung Enero, nagpasok tayo ng 4 million metric tons Yan. ng produktong krudo. Ang dami niyan. Yung 315,000 metric tons, sobra lang yan. Labis yan compared nung last year. Tama. Di ba? Nako. Ayun na, andyan si Senador Loren. Ito na. Inihintay pa ba si Andyan na. Secretary Okay na. Garin? Hindi, andyan na. Nakita na. Dumating din naman si Secretary Garin mga bago Pero ito magtanghali. yung una eh. Yung unang eksena ito eh. Ayun nga, ito. So, atras tayo ng konti. Rewind tayo ng konti. Kasi gusto natin patunayan na totoo yung sinasabi mo. Yung kumukulo, Senador Loren. Kasi ako, hindi ako makapaniwalang nangyari yan eh. Yan na nga. Sige nga, ito na, iparinig na namin sa inyo. Sen? Hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Huwag kayo nagpapalusot dito, ha? Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo eh. Tapos nag-break kayo. Double jeopardy, hindi pwede yun. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Tinan mo nga, mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito eh. Darating lahat ng secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto hanggang hindi nakita ang pagtulong sa latang tao. Pero huwag niyong sasabihin na nag-break kami, kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi niyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. I can't think of anything more important than this hearing convened by the chair. And if the other cabinet members are here, why could the most important department not be present? Thank you, Mr. Chair. Kita mo, sabi sa'yo eh. Huwag niyo kami tuturo-turo dito ah. Kasi sabi niya, meron ng sulat po eh. Para magkaroon ng ilabas ang pondo mula sa PNOC. Nason. At kinakailangan daw ata doon, congressional ang tawag doon, approval. Sabi nung nagsalita, nagpansabit to namin, di pa namin napapareceive kasi po recess. Kaya dyan nagalit. Parang kami pa sinisisi ninyo. Di ba? Kulang na, parang pigil na pigil. Gusto mong magbura ng English sa Senadora Loren eh. Ay, hindi. Alam niyang hindi magandang... Ayun na nga. Bilang isang broadcaster, alam niyang hindi mabuti. Pero sabihin, naramdaman mo yung kanyang saloobin. I-priority niyo naman ito. World crisis na tayo eh. Di ba? Yun nga. Pero dahil dyan, dumating din naman si Secretary Garin. Dumating din naman. Dumating din. Gaya nga yung tinatanong na Senador Marcoleta kanina. Nakapagbigay naman siya ng dahilan. Kita mo, parang yung basa pa ngayon, parang bagong ligo pa sa Secretary Garin. Bakit ba kayo na late? Kanina pa kayo hinahanap ni Senador Loren eh. Ha? Ang sabi ni Secretary Garin, pasensya na po. Nagpakarga ako sa gasolinahan. Nagpakrudo pila. Pila. Pila pa sa gas station. At saka umattend po ako sa isang meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayun. Mahalaga din pala yun. May meeting po kami sa Malacanang. Ang katunayan, eto, dala-dala ko pa yung siopaw na kinain. Na-late po si Secretary kasi nandun ho sa Malacanang. Ayun. Huwag tayong masyadong judgmental. Oo, dahil sa hindi niya naman niya kasalanan na ma-late. Pero ganoon pa man, humabol pa rin naman daw. Pumunta talaga dahil sa mahalaga yan eh. Ayan, ang haba ng kwentuhan nila ni Pangulong Bongbong dahil nga krisis nga eh. Totoo. Diba? Pinag-uusapan nga nila itong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Naisip ko lang, Nelson, no?
sabi siguro ng sekretary ganun, ba't ba ako natapat na ako ng sekretary ngayon? Di ba? Nagkaroon ng malaking Nagkaroon problema. biglang krisis na ito. Oo. Petrolyo pa pinag-uusapan. Kasi siya ang pumalit kay Secretary Popoy Lutilla, di ba? Kung si Secretary Popoy Lutilla baka nandyan, at least, well, Ano na bang latest na napag-usapan doon saan? sa Senado? Mamaya, i-update Hindi natin pa yan. ongoing pa, di ba? Ongoing pa rin po. Ongoing. Oo. Pero pinakamabuti, maglakbay muna tayo habang may krudo. Ayan, yan. Mayroon pa pong langis at may krudo pa ang mga barko. Kasi kayo ho ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat, gaya po ng barko, roro, ferret, iba pa? Tatanungin niyo muna, pag sakay ng barko, may krudo pa ho tayo? Makakabalik pa ba tayo? Parang yung bus lang, no? Non-stop dun sa papuntang Baguio, Nelson eh. Yun nga. Di ba? Pero tsakin nyo, ito ba non-stop talaga ito? Paano po kung may preno ba tayo? Wala. Ayun nga. Ayan. Panoorin po natin ang paalala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Ayon, mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure gold po iyan, ha? Mababa ang presyo, very convenient. Sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Sa mga ayaw pong lumabas, pwede ko kayo mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold mobile app. At mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino, subok sa tibay, siguradong kalidad. At kung maayos na pahinga ang usapan, iisa ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayon, nakatutok daw po sa atin si Ronnie Ricafrente ng Near RJ Builders. Diyan po sa F. Manalo Dasmariñas, Cavite. F. Manalo, Cavite. Ayun, ano ha. Marami pong salamat sa inyo. Sabi naman ni Kuya Do Esmele, ano ha, ay binabati po natin ng happy 90th anniversary. Ano ha, ang mga taga-riyan po sa Barangka sa pangunguna po ni Ka Oleven Gutierrez. Ayan, salamat po Kuya Do Esmele.
At ang Kares de Bugarin, dyan naman sa bahagi po ng South Korea. Lagi rin po nakatutok sa ating palatuntunan. Ayan. So ano na ang latest ngayon, Nelson, doon sa pagdinig ng Senado? Na hindi pa rin naman matapos-tapos kasi gusto talaga nilang mailatag ano ba ang hakbang natin, worst case scenario. Ayun nga. Kung talagang maging dry Oo, ang ating maubusan. bansa. Pero dyan sa inilabas na inventory ng Department of Energy, mukhang okay pa nga naman ang ating supply. Dahil kita mo. abot pa ng mga 60 days eh. Ganun. Di, sa Pangulong Bongbong, sabi niya, Oo. 50 to 60 days, pero 2 weeks ago na yon. Oo. Hanggang ngayon ba? Mukhang Bakit? Kasi may dumating tayo ng 320. may dagdag pa. Di ba nung nakaraan 300,000. Pero yun doon, yung 300,000, good for 2 days lang. At saka yung inventory na ito, kung normal ang sitwasyon, okay ito. Ibig sabihin, kung walang crisis, kung walang higpitan ng supply, yung tong supply na ito, sa isang normal situation, okay pa. Oo nga, oo. Ang ibig sabihin natin, hindi naman normal ang sitwasyon eh. Hindi ba? Bagay. So dapat meron ka na kagad na kaabang na kasunod nito bago pa man maubos. Oo, Pero ako sa tingin ko, baka umabot na ng matagal yan kasi marami ng sasakyan ngayon ang di bumibiyahin na. Mababawasan. Mantakin mo, ang karamihan na bumibiyahin ngayon, motor. At saka yung mga electric. Oo. Ang dami kong kakilala na biglang nagbilihan ng electric cars. Teka, tingnan mo ha. Sa nilabas na ulat ng DOE, March 20, ngayon 24 pa lang, di ba? Tama. 4 days ago, ang nalalabing gasolina, 53 days pa. So mahigit pang isang buwan, almost 2 months. Ang diesel, meron pa tayong 45 days, 1 month at kalahati. Ang kerosene, 97 days. So marami pa. Yung jet fuel ang kukonti. Yan ang official na pinalabas mismo ng DOE. Ang jet ang fuel, source mismo. kukonti, 38 days na lang. Ito yung ginagamit sa mga sasakyan pang Kaya ipapawid. siguro nagbabawas na ng flight yung ibang airplane. Fuel oil, 61 days. Etong LPG dyan ang problema natin. 23 days na lang. Oo. LPG. Nako. Mabuti na lang, may extra akong tangke. Ayun nga, yung sa akin naman. Hindi, LPG pa rin yun. Hindi, extra tangke. May yung, Reserva, may laman. at saka yung super kalan ngayon. At saka Di yung ba maliliit? conduction. Pero ang lakas sa gas, sa kuryente. Malakas na ba yun? Malakas sa kuryente. Pero bang Conduction. sabi ng Meralco, yun daw ang gamitin natin Para nagbabayad na lang tayo ng kuryente sa halip magbabayad ng LPG. Mas mura pa daw sa LPG yun eh. Ganun ba sa computation nila? Ang hirap namang lutuan kasi Kung hindi kasi mainit kagad, tsaka kung hindi silver, yung stainless. Hindi iinit yung kaldero mo Hindi pwede yung mga kaldero ng Yun na nga. alumino. Yun ang problema natin. Ito, may mga rekomendasyon pala, Nelson ang mga senador natin kung papaano natin haharapin itong mga problemang ito. At kasi humingi ang Pangulo ng emergency power. Di ba? Kaya teka lang, sabi nga, hindi, inaprubahan namin Yun nga. bakit hindi pa nagdedeklara ng emergency power ang Pangulo? Sana ba yon? Ito, sabi ng mga senador, Yan. magdeklara na ng state of emergency. Ayun, no? Diyan din sa hearing ito ha? Tama. Ang may panukala na dapat may deklarasyon ng state of emergency, Senador Bam Aquino. Ayun. Sabi niya, marami pa rin ang hindi nabibigyan. Marami pa ring sektor ang naghihintay at nangangailangan ng agarang saklolo mula sa ating gobyerno. Pakiwari ko po, panahon ng magdeklara ng State of National Emergency. Ayon, saad ni Senador Bam Aquino. Sabi naman ni Senador J.B. Ejercito, sang-ayon ako dyan.
na Dapat- magdeklara ng emergency. Ano na? Magdeklara ng state of emergency. Aha. Ayon naman kay Senador Risa Ontiveros, aminin na kasi ng Malacanang kung gaano ba talaga kabigat ang sitwasyon Okay. at ano ang eksaktong plano natin para hindi na lumala ito. Aha. Kailangan daw natin ng malinaw at agarang solusyon. Sige nga, pakinggan natin. Senador, yung mga binanggit mo. Unahin natin, Nelson. May mga boses tayo yun eh. Oo. Senador Bam Aquino. Okay. Sige nga po, Senador Bam. Marami pa rin hindi nabibigyan. Marami pa rin pong sektor ang naghihintay at nangangailangan ng agarang saklolo mula sa ating gobyerno. Pakiwari ko po, panahon nang magdeklara ng state of national emergency. At marami po sa amin, ganun din ang pakiramdam. Kailangan ng pamahalaan ng mas malawak na kapangyarihan upang agad-agad na matugunan ang krisis na ito. Sa ilalim po ng state of national emergency, maaari tayong magpatupad ng mga hakbang sa pag-regulate sa presyo ng mga essential goods at pagtiyak na may sapat na supply sa ating merkado. Naging pahayag ni Senador Bam Aquino Nelson, ha? Oo. Sumunod. Sino naman sumusunod? Senador JB. JB. Yan. Senador JB, pakinggan naman natin. I agree with my colleague, Senator Bam, that we are already in crisis. No? Hindi na po normal ang sitwasyon. And what we have to do right now is do the preparations just like during the COVID when there was uncertainty. Hindi po natin alam hanggang kailan at kung saan patutunguhan ang nangyayari pong krisis na ito. Dapat ganun din po ang preparasyon na ginagawa ng mga ahensya. Our response must go beyond short-term relief. Ang ating mga kababayan ay nakatingin at tumaasa po sa atin. Ipakita po natin na malinaw, mabilis ang konkretong aksyon, may konkretong aksyon na ating pamahalaan para po sa kanila. Maraming salamat, Mr. Chair. Yan pala, Nelson, ang mga paunang salita bago nagsimula yung pagdinig kayo na. Intro. So ang kanilang gusto, may national emergency declaration. Kasi binadali natin ang 2 kapulungan ng Kongreso di ba? Ay, ano bang pagkakaiba ng may national emergency kaysa wala? Hindi, kasi pwede niyang gamitin ang kapangyarihan ng Pangulo. Well, una, doon sa excise tax ata. Oo. Di ba, binadali din ang excise tax, pero hindi naman ata agad na naipatupad ng Pangulo. Ano ang mangyayari sa batas na yun, ano? O baka hindi pa. Siguro sa pagtaya ng Pangulo, hindi pa naman agad-agad siguro kailangan Ayun pa. nga, di ba sabi Diba? niya, depende nga yan kung anong sitwasyon ng supply. Oo. Oo. Kasi may supply pa naman, ang hindi na talaga mapigil yung pagtaas Yung presyo. Di ba? Ang ipinupunto, kanyan, tinanong naman, kayo po ba, Senador Marcoleta, meron ba kayong opening statement? Wala na, okay na ako. Kaya mo na sila. Ano sabi naman ng ibang senador pa? Ha? Wala na raw, hindi na natin nakuha Wala na. Okay. hindi na bapirig. Ay, nako. Ayun. So, ito pa, may dinagdag pa raw, Nelson. Sabi niya, narinig ko sa programang Saganang Mamamayan, yun daw pong mga middle class, yun mga minimum wage earners. Paano niya ito? Parang may tulong tayo sa mga indigent, driver, lahat ng klase ng driver, mga isda, mga magsasaka, mayroon nang inaabot na tulong, Nelson. Paano daw po yung mga minimum wage earners? Dati kasi may akap Wala na. Di ba? Ngayon, wala tayong akap Asan tayo ngayon? Yun. Saan ba yun? Nandito ba? Wala. Ano ha? Ito to. Pero nakita ko doon sa ating SGM, ano ha? Ang pamahalaan daw po ay huwag kalilimutan, huwag kalilimutan ang mga Pilipinong middle class na naapektuhan din daw po ng krisis dahil po sa krisis na nagaganap po, lalo na po sa langis at hindi sila nakakatanggap ng anumang tulong mula po sa ating pamahalaan. Yan, ito ang nagsabi pala nito, Senador J.B. Ejercito, yun hong pagdinig, kasama din pala doon kanya, Nelson, sa pagdinig po ng proactive response and oversight for timely and effective crisis strategy, protect. Ang ganda pala ng protect pala ang tawag na Nelson. Doon sa committee na yun, Protect Committee. Ipinaalaala po na ang mga middle income earners, kagaya ni Jen at ni Nelson,
Special mention ba tayo? Hindi, dagdag ko na lang pala yun. No, yung mga, sabi niya, nagdadala rin po ng malaking pasakit. Katulad po ng mga nasa pinaka-vulnerable sector, tulad po ng mga minimum wage earners, OFWs at mga driver ng mga public utility vehicles. Binubuuan niya ng middle class ang 40% ng atin pong populasyon. Kumpara daw po sa Vietnam, Thailand at Indonesia na nagbigay daw po ng mga subsidiya. Nagpapatupad din po ng suspension ng taripa at may mga strategic oil reserves. Nanganganib ang Pilipinas kung walang maihahandang maayos na tugon o solusyon sa ganitong mga sektor, Nelson. So dapat lahat ng sektor. Siguro, ang magiging tanong na lamang natin dyan, sapat pa ba yung pondo ng pamahalaan? Kasi Nelson, nasa first quarter pa lamang tayo ng taon, ha? Yun nga. Di ba? Kung ito po ay, kasi January, February, March, tama, first quarter pa nga lang, first 3 months pa lang tayo, ganito na kalaki agad ang gastusin natin. Kung hindi po natin ito magagastos ng tama, baka kalahatian pala ng taon, wala na tayong datong. Ay, hindi. Di kaya? Huwag kayong mag-alala. Aba, yan. Oo. Oh. Dahil sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, actually, hindi lang jeepney driver ang makikinabang sa ayuda. Ayan na sinabi. Yun, salamat naman. Di ba sabi mo, pinagpapauna ko na. meron. Pati nga. Yan, Yung tricycle driver, di ba, may ayuda rin. meron sila. Nung nakaraan, binigyan na. Isama na yung mga delivery service rider. Yung mga nagde-deliver. Oo. Pati na yung UB Express operator. Ayan. Sige nga, pakinggan nga natin ang Pangulo. Meron ba sa payag? Meron siya. Pangulong Bongbong. Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos kasi mag-start tayo today. Pero hindi lamang dito sa Metro Manila pero all over the country na ito. So making sure na yung sistema ay maging maayos. So we are now providing 10,000 subsidy for each bus unit. Tapos yung method of payment, lahat ng klaseng method of payment pwede. We can do it via digital payment o mga GCash. You can go to the ATM. May mga card naman na may hawak naman, may card naman yung mga driver natin, at saka lahat ng operator nag-issue ng card. Pwedeng gamitin yun. Meron pa rin iilan na talagang gusto nila, ayaw nilang gawing digital. Kaya meron pa, pwedeng mag-issue ng cheque. At kung talagang kahit cash, pwede pa rin. Pero siguro, mas maginhawa, it's easier, it's more practical. Pag as much as possible, ang gagawin natin ay digital payment. So, we are, tulungan nyo naman kami para yung mga ating riding public ay hindi masyadong mahirapan o nanguna at hindi sila masyadong mabigatan sa pamasahe dahil nga alam naman natin kung ano yung pangyayari, nagbabago yung presyo ng langis all over the world. Kaya ito ang response ng pamahalaan. And of course, we are always in need of assistance and support and cooperation with the operators, with the drivers, din yung buong sistema. Ayun. Saan ginanap yan, Nelson? Katabi si Secretary Banoy Lopez ng DOTR. Sa isang ata yan. Terminal. Sa PITX ba ito? Ayun, di pala. Terminal yan eh. Pero sana, Nelson, di ba yung mga hailing app, di ba yung mga kumpanya nila, kumikita sana, magbigay din ng tulong ngayon, ano? Yung di ba, yung nauna nabigay yung InDrive. InDrive nagbigay na. Voucher sa mga nila. Ayun, sana naman. Driver. Yung iba, hindi pa. Kasi ang laki din ang pinapasok yan araw-araw, Nelson, ha? Yes. Ngayon po siguro, kailangan ng mga driver nyo, kasi sila naman ang bumubuhay sa inyo. Oo. Baka naman pwede magpaluwal kayo. Yes. Bukod sa ginawang paluwal na po ng Pangulo, di ba ito, may hawak pang cheque pala, oh. Hindi, parang mayayaman yung mga kasama na ano yun. Ano yung cheque na yun? Ha? Mga operator yan eh. Operator. Oo.
Oho. Mga nandyan yan sa terminal. Eh, yung operator, mayaman na yun eh. Sana, Sila yung nagnenegosyo. Siyempre kasi tutulungan nila yung mga driver nila. ganon? Oo. Eh, sana diretso nyo na sa mga driver agad Sumakay yun. pa ng bus eh. Oh. Oo. Mm. Ayun, oh. Tama naman, takipaghuntahan pa ang Pangulo sa mga pasahero pala, no? Oo. Di ba yung Move It? Di ba yung Grab? Yung Lala Move? Kasi kumikita yung mga yan araw-araw Yes. eh. O, sana baka pwede din Sila tayong mismo, oo, Yun. magbigay, kumikita sila. Magbigay sila doon sa mga driver nila. Kasi in crisis ngayon eh, hindi talaga pangkaraniwan ito. Eh, kung iaasa nyo lang po sa gobyerno, at kayo lang ang tanggap laki ng tanggap. Kasi Ayun nga. kung meron silang, di ba may sharing yan, Nelson, di ba? Oo. At saka hindi maliit na halaga yan, ha? Yes. Malaki po ang kinikita din ng mga drab hailing app na ito. Eh, mag-share naman kayo sa mga driver niya. Mabigat ang laban nila ngayon eh. Tama. Oo. Ayun. Kasi pagka kami na ni Nelson Magdala ngayon, ilo-launch na namin yung aming lalakbay. Lalakbay.com. Abangan niyo yan. Oo. Totoo na ito? Totoo. Ayun. Meron akong tatlong motor eh. Natatapatan na natin yan. Pagka hindi kayo, dito sa atin, ang ganyan, puro bigay tayo ng bigay. Oo, bigay. Oo. Walang membership. Pag sumakay ka, ikaw pa babayaran. Jackpot. Makahanapin ito. Anong pangalan? Lalakbay. Lalakbay.com. Parang hindi tayo kikita dito. Abunado tayo. Ay, nako. Ano pa? Pero teka lang, ang latest ngayon, Nelson, sa Word, mukhang ang buong daigdig ngayon eh, lahat ng daliri nakaturo na kay Trump. Naku po, yan ang Diba? problema. Oo. Di ba bitaw siya ng ultimatum? 48 hours. Oo, the 48 hours, 2 araw. Oo. Sabi nung ni Trump, kung hindi nyo bubuksan niyang Strait of Hormuz, Gagawa na lang siya ng mas marahas pang hakbang. Hindi na natin alam kung anong gagawin. Oo. Ang sabi ng Iran, gawin mo na kung ano gusto mong gawin. Hindi rin na nagpadarang yung Iran, eh, no? Hindi naman namin sinasara ang Hormuz eh. Oo. Bukas yan, pwede naman kayo dumaan dyan eh. Oo. Wala lang gustong bumiyahe dahil hindi nga insured. Oo. Ang latest ay nagsabi na si Trump dyan, eto sinabi niya. Parang siguro sasabihin mo, nako, aatake na yan. Ayaw pa ng kumilos ng Iran eh. Eh na nga, sa tingin ko, ground attack na yan, no? Eto. Ang sabi ni Trump sa kanyang Twitter account, I am pleased to report that the United States of America and the country of Iran have had over the last 2 days very good and productive conversations regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East. Based on the tenor and tone of this in-depth, detailed and constructive conversations, which will continue through the week, I have instructed the Department of War to postpone any and all military strikes against Iranian power plants and energy infrastructure for a 5-day period. Nako. Subject to the succession of the ongoing meetings and discussion. Thank you for your attention to this matter. President Donald Trump. Parang si Donald Trump ang naglubog ang kalooban, no? Di ba? Wala munang atake. Wala munang atake. Ganon. Kaya totoo, Ben, ang balita daw sa world market ngayon, bigla daw nag-dive ang presyo ng produktong petrolyo. Ganun ba? Nag-dive daw ang presyo. Mura na? Nagmura daw bigla eh. Dahil sa pahayag na ito ni President Trump, ewan ko lang. Kasi 5 days yan, medyo matagal-tagal Ayun na nga, oo. At pagka nadagdagan pa yan, ang problema, Jen, may kondisyon na ata yung Iran eh. Ano sabi? May kondisyon na ata ang Iran. Sige, makikipag-usap kami sa'yo. Bayaran mo muna lahat ng pininsala mo doon sa ano. Lahat na winasak mo sa bansa namin. Ayun nga. Ang problema, Jen, eto alam mo bang nangyari sa Texas? Texas chicken? Sa Amerika. Oo. Kasi meron sila doon Isa yan sa mga oil refinery doon. Refinery ng Amerika. Meron doon. Ang problema, bigla namang nasunog yung refinery nila doon. Nasunog o sinunog? Hindi sinasabing sinunog eh. Walang sinasabi, sumabog. Basta-basta, imposible naman yun. Basta-basta na lang kung sa panahong ito. Ito yung Valero Port Arthur Refinery.
Ba? 6:30 ng gabi noong Lunes. Oho. Kumbaga, kung may alam mo may tensyon, babantayan mo na ng husto yan, Son, di ba? Oo. Tapos sa ganitong sitwasyon, biglang mangyayari yan? Parang hindi naman yata, kung disgrasya lang yan, hindi inaasahang pangyayari. Ito pala ay... Teka, ha? Yun bang maalimbukay na yun itong itim na ilusok na ito? yan, nasunog nga. Oo. Pero parang ilang bahagi, hiwa-hiwalay Ang sabi dito, ang refiner nito ay may halos 800 employee. Wala namang nasugatan dyan. Port Arthur Refinery. Oo. Australia nakalagay dito. Australia nga daw. Sa Australia. Oo. Pero Texas ang gumagamit. Okay. Nagpo-process ito ng 435,000 na bariles ng crudo kada araw. At ginagawang gasolina, diesel at jet fuel. Malaki din pala ang production nito. Per day yan 435,000 barrels. Malaki ding lugi ito. Pero mukhang aksidente lang naman. Sana nga, no? Kasi kung baka mag-trigger na naman sa panibagong gulo yan. Mukhang hindi naman dahil wala namang statement si Trump na may sinisisi siya dyan. Oho. So yan, ang nagiging sitwasyon ngayon sa daigdig, ano? Siguro may tawagan si si Trump, kausapin natin. Si Trump, mapa-interview naman at saka itong yung anak ni Khamenei. Khamenei, para baka sa pamamagitan ng palatuntunan ito, mapaglubag natin ng kalooban. Magkasundo yung dalawa. Magkasundo ho, no? Baka kailangan na mag-usap ng dalawa. Kailangan siguro nila magbakasyon Minsan pagka hindi ka nagbabakasyon, puro ka trabaho. Si Prime Minister Netanyahu. Iinit talagang ulo mo no? Wala ka bagay-bagay. Kailangan talaga minsan mag-ano kayong, ano tawag doon? Mag-a-unwind. Yeah. Mag-relax ka. Relax. Masyado ka ng overwork. Burnout ang tawag nila dyan. Yan. Pagka ganyan ng usapan, lalo dapat na, ang sabi nga nila dyan, when you don't have time to relax, it's time to relax. Oo nga, no? Tama din naman. Yun. Ay, nako. Mamaya siguro tawagan si Mar Gabriel, no? Makuha natin ang update niya sa Senado sa nagiging pagdinig po ng problemang ito, yung Protect Committee. Yan. Teka, Bati muna tayo. Sino? Happy 64th anniversary sa lokal ng Camarin. 64th anniversary na pala ng Camarin. Oo nga pala. Yan po ay sa Caloocan North. Ang pagbati mula kay Remy Valerio Basco at pamilya dyan po sa Camarin. Ayan. Thank you. Sana po. Yan. At binabati rin ni... Bagitin ko na rin. Sige. Kasi tinext din sa akin yan ni Kuya Manny... Saan ba yan? Si Manny Rebultan. Yan. Okay, sige. Sabi niya, 64th anniversary nga, Camarin, Caloocan North, at binabati daw po sina kapatid na Ronaldo Galanta at Ka-Ariel Barsaga. Yan. Ka-Ariel, nako, parang matagal-tagal na kayo hindi nakapagte-text sa ating palatuntunan. Ka-Ariel, kamusta po kayo dyan sa distrito ng Caloocan North? Ayan. At mag-unwind daw tayo sa Bilbao, Spain, Jen. Bilbao, Spain? Gamit ang lalakbay. Yan. Ilo-launch namin ito, hintayin nyo lang. Sabi ni Kuya Patrick De La Rosa. Masarap dyan ang chorizo de Bilbao. Oo. Chorizo de Bilbao. Lalagyan mo ng pansit na son. Sabi naman ni dating Senate President, Senador Francis Cordero, ang kanyang payo sa administrasyon daw po, ito naman ay unsolicited advice. Nagsalita na siya. Tagal na niya tahimik Ang pagdaraos daw po ng ASEAN Summit na son, ay pwede nating samantalahin na isulong ang pagbuo daw po ng isang regional emergency fuel sharing framework sa Timog Silangang Asya. Di ba ngayong taon ito? Ngayon na. Naka-schedule ito dito sa ating bansa. Ayon po kay Senator Cheese, ito daw po ang pinaka-mainam na panahon para pagtibayin ang ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA na naglalayon pong magbigay ng supply ng langis ang mga kasaping bansa kapag nagkakaroon po ng krisis sa enerhiya. Oo nga naman, tama ho ito.
ay yaman din lamang dito magpupulong-pulong ang leader ng ASEAN, Nelson, ay pwede natin, pagka dumating kayo dito, hanggang airport lang kayo. Aha. Wala kayong masasakyan, di under. Di ba? Hindi bebentahan kami ng gasolina. Kaya tama ito, magtulong-tulong tayo. Meron palang tinatawag na ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA. Sa ilalim daw po ng panukalang ito, mga bansang may sariling produksyon ng langis tulad po ng Indonesia at ang Malaysia ay inaasang magpapadala ng tulong sa mga kapitbahay na bansa na nakararanas po ng higit 10% kakulangan ng supply ng langis. At binibigyang din para po ng Escudero na habang ito ay nagsisilbing proteksyon ng Pilipinas at ng buong rehiyon, laban daw po sa pabago-bagong presyo ng petrolyo, tulad po ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon, bukod daw po sa panrehiyong kooperasyon, binabanggit din po ni Senator Cheese na dapat itong sabayan ng pagpasa ng Senate Bill 1993 na naglalayon pong magtayo ng sariling National Strategic Fuel Reserves ang bansa. Ang pagkakaroon daw po ng sapat na imbakan ng langis tatagal ng 3 hanggang 6 na buwan. Ayon, Nelson. Kasi, di ba yung suma total pala, naalala ko nung sinabi ni Secretary Sharon Garin, sa mga negosyante, parang 30 to 40. Tapos tayo naman, ang bansa natin ay 20 days. Kaya sa kabuuan, mga 50 to 60 days pala itong atin. Kung isasama, ang reserba ng mga petroleum company at ang reserba. Ang gobyerno pala may sariling reserba. Meron din. Meron pala tayong sarili. Oo. Ayun. Kaya lang ang problema dyan, pakita mo nga uli yung post ni Trump. Post ni President Trump? Kanina, di ba? Nag-post siya na... Yung binasa mo? 5 araw na wala mo ng hostilities. Dahil ayun, United States of America and the country of Iran have had over the last 2 days very good and productive conversation. Parang ang dating, nag-uusap sila. Nako. Napaka-produktibong pag-uusap Nako daw. po. Ang sabi ng Parliament Speaker, Iranian Parliament Speaker Muhammad Bagher Ghalibaf, ang sabi niya, fake news yan. Sinasabi na yan ni Trump. Sabi-sabi, walang pag-uusap? Wala daw. No negotiations have taken place with the US. Nako. Eto pa. Iran's foreign ministry maintained its stance that the United States and Israel must cease their military strikes before any negotiation can occur. Nako. The ministry emphasized that Iran did not start the conflict and that any pressure to de-escalate should be directed at Washington. Ayun. At habang nagpapalitan sila... So walang pag-uusap pala na walang nangyayari. May nangyari naman sa Saudi Arabia dyan. Naku, dinamay na ba? Hindi nila ginagalaw yung Saudi Arabia. Naku, eto nangyari. Huwag nilang dadamay kasi talagang yan ang... Report ito ng Saudi Arabian Ministry of Defense. Nagkaroon daw po ng serye ng drone at missile interception sa Kapitolyo, mismo sa Riyadh. Sa Riyadh, Saudi Arabia? Yes, at sa Eastern Province. March 24. Ngayon Nakita mo yung tao doon, nagbibideo pa. Yan, residents in Riyadh reported loud explosions early Tuesday as air defense system engaged incoming threats. So inatake. Sino ang umatake? Anong bansa? Mga drones 30 drones sa Eastern Province and detected 2 ballistic missiles launched toward Riyadh. Nako. The ministry confirmed that 1 missile was successfully intercepted. Na-intercept. While the second fell in an uninhabited area. Buti walang tao. Bakanting lote, bakanting lugar. No casualties or significant structural damage were immediately reported. Mabuti na lang. Pero hindi sinabi kung saan galing yung mga drone attacks na to. Wala sinasabi. Kasi sa kaguluhan dyan, Nelson, usually sa gitnang silangan, hindi iniiwasan nila ang Saudi Arabia Kasi, again, sa kanilang paniniwala,
yung Saudi kasi, hanggat maaari, ayaw nilang ano yan eh, maging magulo. May tinatawag sila diyang Holy City. Holy Land eh. Yung kanilang ano. Problema, sa Riyadh naman ito dyan eh. Oo. Kasi Ganon? yung Jeddah yata yun eh, yung binabanggit mo. Ah. Dito, hindi naman binanggit kung kanino galing yung drones. Yan na nga. Pero ganun pa man, ayaw nila kasi mag-escalate ang gulo sa Saudi Arabia. Pagka dyan kasi, Oo. matindi. Oo. Sino kaya, no? Ano kaya ang intelligence report nila? Sino ang gumawa nito? Nako. Di ba? Kasi naalala mo yung Kuwait, Iraq, etc., di ba, gulo? Talagang iniiwasan nila ang Saudi Arabia. Oo. Hanggat maaari ay ayaw nilang binubulabog yan, Nelson eh. Oo. Pero ngayon, talaga bang ang target ay Saudi Arabia talaga? Dyan talaga bumagsak Doon eh. tumama, no? Yung drones eh. Kasi yung drone, ano yan eh, although walang piloto, Walang tao. ay minamanduhan ng ano yan, di ba? Remote controlled. Remote control. So ibig sabihin, mayroong nagpagalaw papunta ng Saudi Arabia. Nako, wag naman sana mag-escalate pa kasi naandyan din po ang isa sa malaking produksyon ng langis na son. Yes. Di ba? So, ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi ni Trump. Ayun na nga. Ano ba naman itong si Trump ngayon? Kasi sabi ko nga sa'yo, maraming mga leader ngayon ng daigdig na sinisisi na si Trump, ha? Ganun ba? At yung mga tao nga na dapat ay kumakampi sa kanya, Oo. ngayon, ang sinasabi, huwag mo kaming idamay dyan, kasi gulo mo yan eh. Kayo Diba? nagsimula, ano? Pati yung Great Britain ba yan? London? At saka yung... Pati France. Pati France. At ang sinasabi ng mga leader nila, parang kung gusto mo ng gera, ay wag mo kaming isama kasi hindi naman gera ang hanap namin. Ang gusto lang nila, negosyo. At teka, may boses ba itong kay Donald Trump? Na ano? Sino nagsalita dito? Yung... Hindi, tweet lang yun kayo na doon sa X eh. Baka yung Iran ito. Oh. Ano ba sabi? Si Trump mismo? Sige, pakinggan natin. iparinig natin si President Trump kung talagang totoo. Mapakinggan natin. Ano sabi? They called, they want to make a deal. And we are very willing to make a deal. We want to see no nuclear bomb, no nuclear weapon, not even close to it. If we just spoke to Israel a little while ago, I think they'll be very happy. Yun. So para sa kanya may deal na Anong binubuo. pinatutungkulan nun? Yung nabanggit niya kanina na nakapagkasundo. Oo. Walang nuclear weapons, walang ano? Yun basta yun ang usapan. Dapat walang ganon. Ang problema, tinanggi naman ng Iran eh. Wala naman pala kang usapang ganon. Wala naman daw. Yun. At hanggang ngayon wala pa rin man nung nakikitang talaga bang may nuclear improvement o facility ang Iran? Wala pati nga yung kanyang minister na nag-resign eh. Yung sa anti-terror diba? Sabi, wala naman daw doon. Ba't kaya, anong naisip nito si President Trump? Saan nanggagaling, anong hugot nito? Sabi niya, anong hugot nito? Ba't ganito gumagawa, no? Kasi, di ba, nakuha niya si Maduro. Venezuela. Venezuela, sabi nila dyan, mukhang ang pakay talaga yung oil lang. Yung oil, ano? Oil lang. Hindi naman droga eh. Di ba? Inintriga na lang ata ng droga eh. Mukhang yan ang malaking problema natin. Di sana, yaman din lamang ginawa yan. Di, kaibigan naman natin si Trump. Pagpadala ka naman dito, sabi nga Senador Marcoleta, pakiusapan na lang natin si Trump. Nako. Galing doon sa Alaska. Kasi source din pala ng langis ng Alaska, Nelson eh. Hindi ba gatas yan? Kondensada, sabi natin. Padala mo na lang kami ito, kondensada. At saka evaporada. Kasi kung meron daw tayong kailangan sa kanila, baka pwede na lang humingi tayo ng langis galing doon sa Alaska. Bakit tayo hingi? Ang dami nga nakaibak. Di ba? Sobra-sobra nga eh. Wala ba mapaglalagyan? Wala kang pagbakanting, di ba? Kumbaga sa matagal pa maubos eh. Dapat ka siguro, gaya ng ginagawa sa mga cold storage, pwede nang i-audit, Oo nga, ba't hindi natin puntahan? Kasi ilan lang naman yung refinery sa Pilipinas eh. Marami pa. Sa Subic, Pandakan, at saka yung sa may Calaca, Batangas. Batangas yun, di ba? Marami talaga yan. Di ba pwedeng... Baka nga wala ng langis ang Saudi Arabia, tayo meron ba? Hindi ba pwedeng, wala ba sa kapangyarihan halimbawa ng DOE
Sige nga, inspeksyonin nga natin ang inyong mga refinery kung walang laman talaga o meron. Ikaw, madami talaga. Oo. Di ba? Oo, kasi walang kakaba-kaba no? Oo. Walang kakaba-kaba. Kasi ang usapan na lang ngayon, sabi, may stocks. Kinukumpirma po ito ng DOE. Kinukumpirma din po ito ng Bureau of Customs. May pumasok eh. Buti nga yung may pumasok, may record. Ikaw ba maniniwala, Nelson, walang smuggled na langis dyan? Yun nga, yung sinasabi walang natin. record dyan. Yun nga yung sinasabi natin. Kasi Diba? sa record ng BOC, lagpas ng 300,000 metric tons eh. Sa kabuuan nga 4 million eh. O yan lang yung nakalista. Oo. E de, sabihin na natin, kalahati niyan, hindi nakalista. Baka marami pa nga tayo Kaya dyan. nga. Oo. Kaya mas marami tayo. Yung mga ibang bansa, baka gusto nyo bumili sa Pilipinas. DOE, ako sa tingin ko, ayaw ko kung mayroon bang sakop ng kanilang kapangyarihan na tingnan Hindi, ang alam ko kanilang yan. mga refinery. Alam ko pwedeng magtingin dyan, customs dyan. Pwede. Oo, Pwede. Oo, di ba? Investigador eh. Oo. O kaya nga ako bumbero. Hindi, may report dito na may ano dyan eh, may naglilik eh. Nasa kapangyarihan ng bumbero yan, Nelson. Di ba? Ayaw ni John Beck. Huwag kang pakialam. Mabumbero kayo, huwag kayong pakialam. Magpapapogi pa kayo dito. Di, pero sa totoo, sa Amerika, kapag kahit na wala kang search warrant, Nelson, sasabihin ng bumbero, hindi, meron ng report eh. Kailangan inspeksyonin namin ito. Wala kang magagawa kundi buksan mo yung kwarto mo. At kahit pa pinaka-pribadong sektor, kasi report na tinanggap ng Bureau of Fire Protection ito eh. Kung sabihin din ng Bureau of Fire, tignan namin, meron ata mga leakage yan eh, inspeksyonin namin yan. Di ba? Oo. Pwede. Kasi kung may gusto, Nelson, may paraan eh. May paraan, Ang problema, kung ayaw talaga tignan, wala. baka kasi magkaalaman eh. Di ba? Malaking istorya yan. Imbaka na yan. Malaking negosyo. Kasi pantakin mo kahapon nga, di ba, binabalita natin. Nalungkot naman ako doon. 3 malaking propriedad na pag-aari ng gobyerno, ang balak na nating ibenta para lang magkapera tayo. Di ba? Oo nga. Parang may mga negosyante ngayon na gustong bilhin ito, hindi naman talaga gustong pabili ng petrolyo eh. Eto, Jen, baka personal interest yan eh. Yung ang ginto, naibenta na, di ba? Palaisipan nga Nelson kung sino nakabili niyan eh. Tapos, nung naibenta, biglang triple ng presyo nung December lang, di ba? Di ba? Yan ang sinasabi ko. Tapos ang ginawa nung nakabenta, binenta ulit sa Pilipinas. Kasi hanggang ngayon, nasa iwan ko kung meron na bang report ang BSP, Sino bumili? sino nakabili? Kasi walang report nun eh. Palagay ko si Saldi ko rin bumili. Sa dami ng At pera. pagkatapos nung nagtaas ang presyo, binalik sa gobyerno. Tayo rin, parang ginisa tayo sa sarili natin lugi, gano'n. diba? Oo nga, no? Kasi, di ba, ang dami mong maletang pera. Oo. Paano mo itatago yun? Halata, di ba? Ibili mo ng ginto. Oo nga, no? Palagi ko magkarugtong yan eh. Kaya, batiin mo na natin. Si Kuya Abed Dula. Oy, Ka-Abed! Ka-Abed, kumusta kayo? At lagi niyang kasama ito, ang CEO ng Pampanga, Dennis Soliman. Ayun, Di ba? Si Kuya Dennis Soliman. Maraming baka marami kayong nakatagong gasolina, ha? Aha. Kuya Dennis. Iniimbitahan na tayo sa kanila eh. Ni Kuya Dennis Soliman. Taga saan ba ito? Diyan lang sa Angeles, malapit lang. Sige. Balikan lang, pwede, sabi ko sa iyo. Sige po, Ka-Abed, baya pagat panapon po. Ano, Yes. Pupunta po kami ni Nelson dyan. At nagpaluto na raw sila ng sisig. Ayun. Oho. Sisig na may utak. Sabi naman ni Kuya Romson Agustin. Kuya Romson, kamusta po kayo? Pakibati naman daw po ang mga taga NEU Rizal Branch. Oy, mga taga Pinugay, kamusta po kayo? Yung ating College of Agriculture. Ayan, sana po ay patuloy pong dumami ang mga nag-enroll yan. School year ngayon, sana, 2026, 2027. Oo. Samantala namin ang pagkakataon. Agriculture. College of Agriculture. Diyan lamang. Ito ang pinakamalapit na agricultural school sa Metro Manila. Hindi, alam nyo, yan ang kunin yung kurso, mga bata. Kasi, yan ang kasunod na, itong mga payaman dyan eh. Farming. Yes. Malaki na po ang pag-asa ko. Dati, nawawalan kayo ng pag-asa. Ito po agrikultura. Importante lang, may sapat tayong kaalaman. Tignan mo, Kaalaman. South Korea, kailangan yan. Japan. Yes. Yan ang mga in ngayon na mga bansa. Pati New Zealand dyan eh.
farming na. Doon sa kanila bakahan eh. Oh, Bakahan ng farming basta, kahit UK. Bagay. Oh, maraming ano dyan, basta maalam ka, Oho. di ba? O Yes. FW. Pero farming, iba na ngayon. Ano no? na ako, Level up. Gusto ko magpa-seminar yung sheep, tsaka yung Pag-alaga ng tupa. tupa, tsaka ano daw ngayon, tsaka yung goat. Sa ano? Napakaganda ng ano. Sa Israel, pag mag-aalaga ka ng tupa. Kasi sa Pilipinas, meron na rin daw eh. Meron na ba? Mabubuhay na rin daw. Meron lang mga dapat gawin. Kaya, Mas okay sa Israel. Israel, pupunta pa tayo sa Israel. College of Agriculture, ha? Kasi panahon pa nila, nag-aalaga na sila dyan eh. Aha. Oo. Salamat po. Doon sa ating mga kaibigan na lagi po nakasubaybay. So, anong update natin sa Senado? Wala. Happy birthday to Ann Lee Parto mula po sa Don Carlos Bukidnon. At happy birthday to Jervy Serrano mula po sa Edmonton, Canada. Happy birthday to Hyacinth Aranda. Ang ganda na pa na. Hyacinth Aranda. Marami pong salamat sa inyo. No, ha? Okay na. Mabanggit na natin. Sino nga ba ito? Ayun, si Kado Ismael. Kado, nabasa ko na po yung inyong message, At ganoon din po kay Benelli Valle Sr. At siyempre po si Tatay Juan at saka si Nanay Vilma dyan po sa Cananea, Santa Cruz, Zambales. Maabig hapon po sa inyo. Okay na tayo? Ito na po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan. Ang programang favorite ng bayan at pag umaga po, dun tayo sa mga balitang kumpleto. Totoo? Yes, alas 5 po yan, 100%. Bye!